Personal na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang presyuhan ng mga paninda sa Agora Public Market sa San Juan City. At kasunod ito ng paglusot sa Senado kahapon ng panukalang bigyan ng Pangulo ng emergency powers para tapyasan o tanggalin ang fuel excise tax. At para sa update live mula sa Malacanang, may express report si Maricel Halili. Mase, kailan daw ba planong gamitin ng Pangulo itong ang emergency powers sakaling maisabatas na ito? Alam mo, Nikki, kahit na mismong si Pangulong Bongbong Marcos yung nag-certify as urgent pagpalukala para bigyan siya ng emergency powers, hindi pa rin malinaw kung kailan niya planong gamitin ito. Ito ay sa kabila ng pag-abot na sa mahigit $100 per barrel ang presyo ng Dubai crude. Personal na bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Agora Market sa San Juan kanina para tingnan ang paggalaw ng presyo ng mga paninda. Sabi ng Pangulo, nais nilang masiguro na hindi bigla ang tataas ang presyo ng mga pagkain. Hindi pa kasi batiya kung hanggang kailan tatagal ang gulo sa Middle East. Sa ngayon, normal pa ang presyuhan sa palengke, ayon yan kay Pangulong Marcos, at sapat ang supply kaya hindi kailangan mag-hoard. Pero bilang paghahanda, humingi na rin ang Pangulo ng emergency power sa Kongreso para ibaba ang excise tax ng langis. Pasado na ang kanya-kanyang bersyon ng panukala sa Kongreso at Senado, pero mukhang hindi naman nagmamadali ang Pangulo sa paggamit nito. Narito ang bahagi ng panayam ni Pangulong Marcos. We will see. Depends on the trends. We have to watch the trends of on oil prices. We just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. We don't know what the effects are. We don't know what will happen in the Straits of Hormuz. Kasama rin sa mga nag-inspeksyon kanina sa Agora Market ang Department of Agriculture at ang Department of Trade and Industry. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, kasama rin sa binabantayan nila ang supply ng fertilizer na pwedeng makaapekto sa presyo ng bigas. Nakausap daw ni Agriculture Secretary Laurel ang embahada ng China at siniguro rin naman daw ng Chinese officials na hindi nila pipigilan ang pag-e-export ng fertilizer dito sa Pilipinas. Kaya tiyak naman daw na meron tayo sapat na supply ng fertilizer, pero hindi rin inaalis na DA yung posibilidad na maapektuhan din yung presyo ng mga pagkain dahil nga naman doon sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kanina, nakausap din natin yung ilang mga tindera at yung ilang mga mamimili dyan sa Agora Market. Kanya-kanyang diskarte na sila kung paano makakatipid para hindi masyadong maapektuhan itong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Yung ilan doon sa mga namimili na nakausap natin kanina, sa halip na sumakay pa ng tricycle o ng jeep, naglakad na lamang sila papunta sa palengke para makatipid at maipandagdag na lamang yung kanilang pera doon sa pamamili ng kanilang mga pagkain. Yung iba naman na dati-rate ay lingguhan kung mamili, ngayon araw-araw na yung ginagawa nila dahil gusto nilang makasiguro na walang sosobra doon sa mga ipapamili nila ng lingguhan at walang masasayang dahil nga natatakot sila doon sa biglang pagsipa ng presyo ng mga pagkain. Nikki? Mase, parang naging chain reaction na nga ito no, na pagtaas ng bilihin, pati sa mga palengke. Meron ba tayong fuel subsidy rin para sa delivery riders o yung mga delivery truck? Ang tiyak, Nikki, base doon sa naging pahayag ng Department of Transportation kahapon at ni Pangulong Bongbong Marcos, after tricycle drivers, isusunod nila dyan yung mga jeepney drivers at yung mga TNVS. Bukod dyan, meron ding inihahanda na subsidy para doon sa mga kapatid nating magsasaka at mga mangingisda. Maliban dyan, ang sinasabi ng Pangulo, bibigyan nila ng tulong din yung mga nasa middle income family, pero yung partikular doon sa mga iba pang sektor, hihintayin pa natin kung anong mangyayari. Dahil ang problema natin ngayon, hindi natin alam kung hanggang kailan magtatagal-tagal itong gulo sa Middle East at kung hanggang kailan yung magiging epekto nito doon sa presyo ng petrolyo sa Pilipinas. Nikki? Hintayin na lamang natin ang trigger point nga. Yan ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.